Ito ang Balitaan Plus. Balitang higit pa sa katotohanan. Balitang walang politika. Balitang pampaaralan. Serbisyong paaralan lamang. Kahapon, kayo, habang buhay. Mahigit 6 na milyong deboto nakihisa sa Alay-Lakad sa Antipolo Cathedral. Presyo ng petrolyo tataas mula 120 hanggang 170 pesos sa susunod na linggo. Selamat malam semuanya. At sa showbiz, miyembro ng JKT48 na si Chelsea Davina, dinisan ang girls group. Magandang gabi po, ito po ang Balitaan Plus Prime Time. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cabiao. Mga kabalitaan, mahigit 6 na milyong deboto ang nakihisa sa Alay-Lakad sa Antipolo Cathedral sa Antipolo, Rizal. Mahigit sa 6 na milyong deboto ang nakihisa sa tradisyonal na Alay-Lakad sa Antipolo Cathedral ngayong mahal na araw, ayon sa mga otoridad sa Rizal noong lamang Biyernes Santo. Batay sa datos mula sa tanggapan ng pulisya ng Rizal, sinabi ni Gobernador Nina Inares ng Rizal, nagtatayang 6,082,234 na mga katawang sumali sa pilgrimage hanggang alas 4 ng madaling araw nitong Biyernes Santo. Sinabi ni Inares na inaasahang unti-unting babalik sa normal ang trapiko sa mga kalsadang patungong Antipolo, kabilang ang Ortigas Avenue Extension, pagkatapos ng Alay-Lakad, nang ibig sabihin ay walk opening sa Ingles. Pinayuhan rin niya ang ilang publiko na maglaan ng dagdag na oras para sa paglalakbay. Samantala, presyo ng petrolyo tataas mula 120 hanggang 170 pesos sa susunod na linggo. Inaasahang magpapatuloy ang matinding pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa kaguluhan pa rin sa gitnang silangan sa susunod na linggo. Batay sa kalakalan ng Mint of Flat Singapore o MOPS sa nakalipas na 4 na araw, Marso 30 hanggang Abril 2, sinabi ng isang informante sa industriya ng langis na ang presyo ng tingiang diesel ay maaaring tumaas ng 17 piso hanggang 19 na piso kada litro. Ang mga pagtatayang ito ay maaaring magtulak sa presyo ng regular ng diesel sa hanggang 165 pesos at ang premium na diesel ay lampas sa 170 pesos kada litro. Sa kabilang banda, inaasahang tataas ang presyo ng gasolina ng 3 hanggang 5 piso kada litro na posibleng magdulot ng pagtaas sa presyo ng super premium, premium at regular na uri dito sa humigit kumulang 120, 117 at 110 pesos kada litro ayon sa pagkababanggit. Ipinakita ng pinakauling datos mula sa kagawalan ng enerhiya DOE na ang pinakabagong paggalaw ng presyo ay 13 sa buong taon ay nagresulta sa kabuuang nitong 48 pesos and 20 centavos kada litro sa gasolina, 90 pesos and 5 centavos kada litro sa diesel at 78 pesos and 10 centavos kada litro sa kerosene. Samantala naman sa showbiz, miyembro ng Indonesian girls group na JKT48 na si Chelsea Davina Norman, graduated na sa grupo. Panoorin ang report. Selamat malam semuanya. Sudah 3 tahun yang lalu aku join JKT48 sebagai member generasi 11 JKT48. Hari-hari yang aku jalani di sini adalah perjalanan dalam hidup aku yang aku sangatlah bersyukur dan juga paling berharga dalam hidupku. Di JKT48 aku belajar banyak hal. Aku bawa cara aku bisa gimana menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, gimana menghargai proses dan Opisyal na nagtapos ang karera sa Indonesian girl group na JKT48 si Chelsea Davina Norman. Inanunsyo ni Davina ang kanyang pag-graduate sa naturang girl group kahapon at inanunsyo rin sa harapan ng mga tao sa JKT48 Theater sa Jakarta, Indonesia. Si Chelsea Davina Norman ay ang kauna-unahang miyembro ng girl group na tubong Australia. Siya ay nagsimula sa girl group nitong 2022 sa ikalabing isang henerasyon ng grupo habang siya ay 12 anyos pa lamang. Ilang mga miyembro ng naturang girl group ang nanghinayang habang ang mga fans naman ay nalungkot sa paglisan ni Davina. At yan po ang kabuuan ng mga balitang higit pa sa katotohanan, patas na nagbabalita sa paaralan. Para sa iba pa mga balita, mangyaring bumisita sa Balitaan Plus PH sa facebookingly.com o mag-email sa officialbalitaanplus@gmail.com. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cabiao, pagkagulat para sa Balitaan Plus. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.
at isang mapagpalang Biyernes Santo po.